Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2276, magkahawa-kamay. Ang haba ng mga pakpak ng dakilang rock ay 1,000 metro. Kaya niyang tumawid ng milyon-milyong li nang wala sa oras. Nang ay pakpak niya ang kanyang mga pakpak, nagdulot ito ng mga bagyo. Direktang dinala ni Minister Rock si Lin Feng sa mansion house ng pinuno. Gayunpaman, hindi nila siya nakita doon. Fighting Phantom, alam mo ba kung saan hahanapin ang pinuno? Sabi ni Minister Rock. Nai-inform ko na siya. Maghintay tayo dito. Mahinahong sagot ni Lin Feng. Kahit na siya ay isang Fighting Phantom, hindi pa niya nakita ang tunay na katawan ng hari ng 10,000 beasts. Nakita niya siya sa mga nakaraang buhay niya, iyon lang. Ni hindi nga siya sigurado kung personal na siyang nakita ng pinuno. Siguro kakaunti lang ang nakakaalam kung sino talaga ang hari ng 10,000 beasts. Si Lin Feng ay kumbinsido pa na siya ay nagkaroon ng higit sa 81 buhay, at na siya ay nagsanay ng lahat ng uri ng paglilinang. Kumbinsido din si Lin Feng na maraming mundong tinitirhan ng hari ng 10,000 hayop ang nawala. Siyempre, hula lang iyon. Tanging ang hari ng 10,000 hayop ang nakakaalam ng katotohanan. At saka, nakakatakot din ang cultivation level ng leader. Ilang katayuan sa lipunan ang mayroon siya sa mundo. Kahit na alam ni Lin Feng na siya ay isang pinuno at sa parehong oras ay isang ordinaryong ama at asawa, malamang na mayroon siyang iba pang katayuan sa lipunan sa mundo. Si Lin Feng ay mayroon ding maraming katayuan sa lipunan. Sino ang nakakaalam na siya ay parehong Fighting Phantom sa King of the 10,000 Beasts World, at isang disipulo ng Fortune Shrine. Lin Feng. Sa wakas ay dumating na ang pinuno. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa langit at tumingin kay Lin Feng, kumikislap ang kanyang mga mata. Ang iyong cultivation level. Tumawa si Lin Feng. Marami akong naintindihan. Mabilis akong umunlad. Tungkol sa antas ng aking paglilinang, maaari mong ituring ako bilang isang Saint Emperor. Saint Emperor. Nagulat ang pinuno, halos nanginginig. Noon, si Lin Feng ay isang emperador at kaya niyang lumaban sa mga Celestial Emperors. Ngayon ay marami na siyang pinag-aralan at kaya na niyang apihin ang mga Saint Emperors. Gaano kabilis? Hindi pa siya nakakita ng isang tao na mabilis na umunlad. Reader, gusto kong makita ang hari ng 10,000 hayop. Sabi ni Lin Feng sa kanya. Tumingin ang pinuno kay Lin Feng at tumango. Sige, dadalhin kita sa hari ng 10,000 hayop. Agad silang nawala doon. Kumislap ang silwete ni Lin Feng. Makalipas ang maikling panahon, nakilala niya ang kanyang paligid. Tinanong niya, Reader, gaano kalaki ang mundo ng hari ng 10,000 hayop? Hindi rin ako sigurado. Nakangiting sabi ng pinuno. Sumimangot si Lin Feng at nagtanong. Ganap ba itong nakahiwalay sa labas ng mundo? Ito ay nakahiwalay sa labas ng mundo, ngunit hindi ito maaaring ganap na magkahiwalay. Napakalakas ng Great Emperor Bai at tinanggap ng hari ng 10,000 hayop na umalis siya, nasa kanyang mga kamay na ngayon ang kanyang buhay. Mahinahong sabi ng pinuno. Nagulat si Lin Feng. Ang Great Emperor Bai ay tila namatay dahil sa kanyang sariling mga aksyon, ang hari ng 10,000 hayop ay walang kinalaman dito. Siyempre, ang mga pangunahing tao ay malayang makakalabas-masok, halimbawa ikaw bilang isang Fighting Phantom, at lahat ng mga pinuno. Ang paraan ng pamamahala ng hari ng 10,000 hayop sa kanyang mundo ay mas mahigpit at mas organisado kaysa sa paraan ng pamamahala ng mga shrine sa kontinente ng Siyam na Ulap. Pagmamasid ni Lin Feng. Tumiti ang pinuno at tumango, talaga. Nakapunta na ako sa Continent of the Nine Clouds. Ang mga shrine ay mayabang. Itinuturing nilang lahat ay parang maliliit na insekto. Walang makakaprovoke sa kanila. Oo, tumango si Lin Feng. Sumangayon siya sa pinuno. Masyadong mayabang ang mga shrine. Hindi alam ng maraming tao sa kontinente ng Siyam na Ulap na umiral ang Imperial Court ng kontinente ng Siyam na Ulap, o hindi ito ang inakala nila. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa mga shrine, naisip nila na ang mga shrine ay maalamat. Matagal nang ganyan ang mga shrine. Itinuring nila ang kanilang sarili na mga Diyos. Walang sino man ang makapagsasabi ng anuman tungkol sa mga shrine, maliban sa iba pang mga shrine mismo. At bukod sa Supreme Animal World at ilang iba pang grupo, lahat ay natatakot sa mga shrine. Isang nakakatakot na chi ang gamulong sa mga alon. Nang dumating sila, si Lin Feng ay natulala. Pareho silang bumagsak sa lupa. Pinuno, nasaan tayo? Tanong ni Lin Feng, lumilingon sa paligid. Nakilala niya ang lugar na ito. Nayon iyon ng pinuno. Sumunod ka sa akin at malalaman mo. Sabi ng pinuno na may alam ng ngiti. Mukha na naman siyang ordinaryong tao, naaalala ang lahat ng kanyang chi at normal na paglalakad. Tito Wang. Naalala rin ni Lin Feng ang kanyang chi. Tumiti siya ng pilit. Nasa munting nayon na naman sila ng pinuno. Tumakbo ang dalaga papunta sa kanila para batiin sila. Sinulyapan niya si Lin Feng at sinabing, bumalik ka rito. Oo, pumunta ako para makita si Uncle Wang. Masayang sabi ni Lin Feng. Tiningnan ng pinuno ang dalaga at nagtanong. Narito ba ang matandang pintor? Siyempre, at nagpipintura pa siya, ano pa kaya ang ginagawa niya? Hajijak ng dalaga. Pupunta ako at makikita ko siya. Sabi ng pinuno. Si Lin Feng at ang pinuno ay naglalakad sa isang ordinaryong kalsada ng nayon. Nakarating sila sa harap ng isang maliit na bahay na may maliit na gate na hindi maganda ang hugis. Nakita ni Lin Feng ang isang matandang lalaki sa isang patio, nagpinta.
Blanco ito. Nagulat si Lin Fang nang makita niya ang painting, blanco ito. Walang nakalagay doon. Nagpipintura ang matanda sa isang bato. Nagbabrush lang siya ng bato, paano siya nagpipintura? Reader. Kakaibang tumingin si Lin Fang sa kanyang superior. Tumiti ang pinuno. Manatili ka rito at manood. Hindi siya maaaring tumigil kapag siya ay nagpinta. Muling ibinaling ni Lin Fang ang kanyang ulo at nagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit siya dinala ng pinuno dito, ngunit napakabilis, napakunot ang noo ni Lin Fang. Napagtanto niyang hindi lang nagpipintura ang matanda, pumapasok ang mga ilaw sa bato. Hindi niya talaga makita ang mga ito ng kanyang tunay na mga mata. Ano ang nangyayari? Hindi inisip ni Lin Fang na siya ay mali. Nakatitig siya sa brush. Katulad ito noong gumuhit siya sa mga pahina ng kanyang celestial book. Minsan, nananatili siya rito at nagpinta ng maraming taon, o kahit 12-dosenang taon, nang hindi nagpapahinga. Dalang pakialam na sabi ng pinuno. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Hindi marunong gumuhit si Lin Fang ng maraming taon, at mas kaunti pa sa loob ng 12-dosenang taon. Hindi siya naging matyaga o nakatutusto. Ang ordinaryong matandang ito ay tila walang chi, ngunit kaya niyang gumuhit ng 12-dosenang taon nang walang tigil, nang hindi kumakain o umiinom. Dahan-daang tumalikod si Lin Fang at sinabing dahan-dahan. Siya. Tumiti ang pinuno at tumanggo. Sumimangot si Lin Fang, at muling tumingin sa matanda. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ang hari ng 10,000 hayop. Ang ordinaryong matandang iyon ay ang hari ng 10,000 hayop. Napaka-ordinaryo niyang hitsura. Pero marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Naiintindihan ni Lin Fang, kaya pagkaraan ng ilang minuto, kumalma siya. Huminga siya ng malalim at umupo sa tabi ng pinuno. Napatingin silang dalawa sa matanda. Matapos ang 18 araw, sa wakas ay tumigil siya. Hindi niya itinaas ang kanyang ulo sa buong oras, at hindi niya sinulyapan si Lin Fang kahit isang beses. Sa wakas, ito ay mabuti. Sabi ng matanda na walang pakialam. Noon lamang niya itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Kumunat ang noo niya saglit bago ngumiti. Lin Fang, dito tayo muling nagkikita. Hari ng 10,000 hayop. Binati siya ni Lin Fang. Naranasan ni Lin Fang ang buhay ng hari ng 10,000 hayop, ngunit hindi pa sila aktwal na nagkita ng personal. Hindi masama. Talagang hindi masama. Tumanggo ang hari ng 10,000 hayop. Tumiti siya at nagtanong. Kaya, ano ang gusto mo sa akin? Hari ng 10,000 beasts, minsan mong sinabi na sapat ang lakas ng fighting phantoms para pamahalaan ang isang mundo. Gusto kong malaman kung gaano ka katatag. Gusto kong makipagkamay sa iyo. Mahina hong deklara ni Lin Fang. Kausap niya ang hari ng 10,000 hayop at sinasabing gusto niyang makipagkamay sa kanya. Tumawa ang hari ng 10,000 hayop. Magkapit kamay para gawin ang ano. Tinitigan siya ni Lin Fang at malamig na sinabi. Triksay ng mga mayayabang na bastos na iyon at sakupin ng mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2277, pagbuo ng isang hukbo. Sumimangot ng malalim ang hari ng 10,000 hayop. Maliit ang mata niya kaya pagkunot noo niya ay parang nakapikit. Ngunit ang nakakasilaw na liwanag sa kanyang mga mata ay tumagos sa kanyang talukap. Mukha siyang walang kapantay na cultivator ng espada. Kawili-wili. Sabi ng hari ng 10,000 hayop. Kahit talentado ka, medyo maaga pa para sirain ang mga mayayabang na bastos na yan. Talagang maaga pa. Ngunit itinuro mo sa akin na nangangailangan ng maraming oras upang maghanda ng isang bagay na ganoon. Gusto kong ihanda ang sarili ko ngayon, at pagkatapos ay tingnan natin kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Palagi siyang mukhang natural at maaliwalas, kahit sinong kausap niya. Ano sa tingin mo ang isang pagkakataon? Matalas na tanong ng hari ng 10,000 hayop. Ang una ay kapag malakas na ako. Ang pangalawa ay kapag may makakatulong sa iyo. Mabagal na sagot ni Lin Fang. Sino ang tutulong sa akin? Ikaw. Sabi ng hari ng 10,000 hayop na nakangiti ng mahina. Tumanggo si Lin Fang. Hindi kita matutulungan ngayon. Pero maaga o huli, gagawin ko. Ang hari ng 10,000 hayop ay nanatiling tahimik ng ilang segundo. Nakatitig siya kay Lin Fang sa mga mata. Hindi umiwas ng tingin si Lin Fang, tinitigan siya pabalik sa mga mata, kalmado at sigurado. Sa wakas, ang hari ng 10,000 hayop ay ngumiti at nagsabi. Bibigyan kita ng isang hukbo ng mundo at isang pinuno. Gaano kalakas ang isang hukbo ng mundo? Tanong ni Lin Fang. Sa mundo ko, lahat ng pinuno ay mga Saint Emperor o kalahating Saint Emperor. Ang isang hukbong pandaigdig ay binubuo ng 30 Saint Emperors, 300 Celestial Emperors, at para sa mga Great Emperor, maaari kang pumili kung gaano karami ang gusto mo, ayon sa gusto mo. Regarding sa leader, pwede na siya, isang low-level Saint Emperor. Sabi ng King of the 10,000 Beasts, sabay turo sa lalaking nagdala kay Lin Fang doon. Si Lin Fang ay nagulat, ang kanyang puso ay nanginginig. Ang hari ng 10,000 hayop ay nagsasalita tungkol sa isang nakakatakot na hukbo. Malamang na kailangan niya ng maraming oras para lumikha ng ganoong hukbo. 30 Saint Emperors. Iyon ay mas maraming Saint Emperors kaysa doon sa isa sa mga pangunahing lungsod ng Dark Clouds.
Kung ang hari ng 10,000 Beasts Territory ay binubuo ng higit sa 18 mundo, nangangahulugan ito na mas marami siyang Saint Emperors kaysa sa isa sa Nine Clouds. Nakakatakot. Siyempre, malayo pa iyon sa pagiging sapat para makipagkompetensya sa mga shrine. Ngunit kung nakita iyon ng mga shrine, mauunawaan din nila na ang hari ng 10,000 hayop ay malamang na isang lubhang mapanganib na puwersa. Maraming salamat, King of the 10,000 Beasts. Gabi ni Lin Fang pagkatapos huminga ng malalim. Ang hari ng 10,000 hayop ay ngumiti at nagtanong. Ano ang gusto mong gawin sa isa sa aking mga hukbo? Upang maging tapat, hinabol ako ng mga mayayabang na bastos na iyon, gusto nila akong patayin at muntik na akong mamatay. Kailangan ko ng makapangyarihang hukbo. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo ang hari ng 10,000 hayop. Sige. Ipauubaya ko sa iyo, kung gayon. May iba pa ba? Gusto kong maranasan ang buong buhay mo ngayon. Sabi ni Lin Fang. Nagulat ang hari ng 10,000 hayop, ngunit ngumisi siya. Gusto mong maranasan lahat ng ito. Bakit? Umalis ka muna sa ngayon. Lumakad ang matanda kay Lin Fang at tinapik ang balikat nito. Sinabi niya sa pinuno. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Lumabas ka at hintayin mo siya. Sir. Tumanggo ang leader. Dinala ng hari ng 10,000 beasts si Lin Fang sa ibang lugar, agad silang nawala. Matapos makita ng pinuno na umalis sila, naglakad siya papunta sa bato. Itinaas niya ang kamay at agad itong sinuntok. Sumabog ito at naging abo. Gayunpaman, sa ilalim nito, lumitaw ang nakasisilaw na gintong mga ilaw. Ito ay isang kumikinang na gintong pattern. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay dito at ginamit ang kanyang lakas. Isang tanawin na may mga bundok at ilog ang lumitaw. Napakabuti, ito ay isang mundo. Matalim ang tingin ng pinuno. Sinong mag-aakala na gumuguhit siya ng mga mundo sa bato? Ang paggamit ng ganoong bagay ay hindi kapani-paniwala, kailangan niyang maging napakalakas. Kasama na ngayon ni Lin Fang ang hari ng 10,000 hayop. Naranasan niya ang mga buhay na hindi niya naranasan noong nakaraan. Samantala, ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds ay hindi kumalma. Alam ng lahat ng shrine na pumunta si Lin Fang sa ibang rehiyon. Ngunit masyadong malaki ang kontinente ng Siyam na ulap, paano nila siya mahahanap? Imposible naman. Lumipas ang oras. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Hindi na muling nagpakita si Lin Fang. Bumigay ang mga shrine at hindi na siya hinanap. Si Wu Xingzi ay nasa isang courtyard sa northwest area sa Void Phoenix Clan. Kasama niya ang ama ni Jing. Ang ibig mong sabihin ay ang huling nakita ko sa Void Phoenix Clan ay si Lin Fang. Nag-disguise lang siya. Tanong ng medyo may edad na lalaki. Oo, hindi ko rin naisip, pero may mga taong nagpaalam sa akin tungkol dito. Tumanggo si Wu Xingzi. Si Wu Xiang ay nasa tabi niya at sinabing. At alam din natin na noong huling pagkakataon, tinanggap ni Qing Fang ang alyansa ng kasal upang linisin ang kanyang dugo ng Phoenix, at pagkatapos noon, pumunta siya sa Life Shrine dahil gusto niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang namangha, si Qing Fang ay gustong magpakamatay para iligtas si Lin Fang. Pagkatapos noon, sinimulan na namin siyang panoorin, at napagtanto namin na sina Lin Fang at Qing Fang ay sobrang close, matalik pa nga. Pagkatapos, nalaman namin na noon pa man ay alam na iyon ni Mi Jing. Ganyan ko naintindihan na ang lalaking iyon ay si Lin Fang. Pagkatapos niyang mawala, bumalik ba siya sa Void Phoenix Clan? Tanong ni Wu Xiang. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumanggo at sinabi kay Wu Xiang. Kaya, dahil si Lin Fang iyon, ano ang balak mong gawin? Ipakita mo siya. Sabi ni Wu Xiang. Gumagamit ng Qing Fang. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namangha. Naisip niya ang kanyang asawa, na mahal si Qing Fang. Tito, hindi ginamit. Tinanggap ni Qing Fang ang pagpapakasal sa isang miyembro ng Fire Shrine, halatang hindi alam ni Lin Fang ang tungkol doon. Hindi kami naglagay ng pressure sa sinuman para tanggapin niya ang marriage alliance na iyon. Sabihin sa Fortune Shrine ang tungkol dito, sigurado akong ipapaalam nila sa kanya. Sabi ni Wu Xiang. Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na ilaw. Ang Fire Shrine pa rin ang namamahala sa pagpatay kay Lin Fang, kahit na sila ay nabigo. Nawalan pa sila ng isang Saint Emperor. Kinasusuklaman nila siya at gustong makaganti. Nanatili ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tama si Wu Xiang. Tinanggap ni Qing Fang ang pagpapakasal sa isang tao mula sa Fire Shrine. Pero kung alam niyang gusto siya nitong gamitin, matutuwa ba siya? Matapos manatiling tahimik ng mahabang panahon, sa wakas ay tumanggo ang nasa katanghaliang gulang. Ayon sa gusto mo, maraming salamat po, Tiyo. Masayang sabi ng dalawa. Kung hindi pumayag ang medyo may edad na ay hindi nila ito mapipilit. Ang Void Phoenix Clan ay isang makapangyarihang clan, at ang lalaking ito ay may mataas na katayuan sa lipunan sa Void Phoenix Clan, isa na siyang kalahating Saint Emperor. Buti na lang at kaibigan niya ang kanilang guro. Dahil tumanggo siya, magiging mas madali ang mga bagay. Tito, aalis na po kami. Sige magkita tayong muli. Sabi ng dalawa, yumuko sa harap ng medyo may edad na lalaki bago umalis. Umupo ang medyo may edad na lalaki at bumuntong hininga. Hindi niya gustong gawin ito, ngunit dahil bumalik si Qing Fang, binaygo siya nito. Kasabay nito, sa Fortune Shrine, ang clone ni Lin Fang ay kasama ni Meng Qing, nakatingin sila sa langit at magkayakap.
Lin Feng, nasa mundo ka ba? Tanong ni Meng Qing na nakaturo kay Purple Clouds. Tumanggo si Lin Feng. Oo, Purple Clouds. Saan ka pupunta pagkatapos? Tanong ni Meng Qing. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Lin Feng. Parang may hinahanda siya. Pagkatapos, nanatiling tahimik si Lin Feng ng ilang segundo at sinabing, babalik ako sa Dark Cloud sa Holy City. Susuriin ko ang Holy City, at pagkatapos ay babalik ako sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds. Inangat niya ang ulo niya at muling tumingin sa langit. Gusto niyang bumalik sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds at durugan ng napakaraming tao. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2278, Pagtitipon. Ang oras ay lumipad, gumapang, at nag-zip. Sa Dark Cloud Holy City, ang Ancient Holy Clans ay patuloy na lumakas, patuloy silang namumuno sa mga pangunahing lungsod ng rehiyon. Para sa mga Ancient Holy Clans na talagang hamina o masira, libu-libong taon ang kadalasang kailangan, maliban kung nasaktan nila ang isang nakakatakot na malakas na magsasaka. Gayunpaman, ang Ancient Holy Clans ay hindi nag-alala tungkol sa mga ganoong bagay, dahil walang maraming tao na mas malakas kaysa sa kanila, at hindi nila sinasaktan ang gayong mga tao. Sa makatuwid, napakahirap na sirain ang mga ito. Sa Holy City, makapangyarihan pa rin ang 4 na universidad: Champion University, Celestial Godly University, Ancient University at Four Seasons University. Ang sikat na Ancient Holy Clans. Ang Ji Clan, the Pei Clan, the Ying Clan, the Yuwen Clan, the Ying Clan, the Great Imperial Palace, the Canaan Buddhist Clan, the King of Hell Palace at iba pa. Ay kabilang din sa mga pati na rin ang pinakamalakas na grupo. Ang Champion University at Celestial Godly University ay partikular na prestihiyoso. Maraming mga henyo ang gustong mag-aral doon. Ito ay isang maunlad na panahon para sa kanila. Sa labas ng Champion University, 2 kabataan ang lumitaw. Ang isa ay mukhang may kumpiyansa at kalmado, matikas at gwapo. Nakasuot siya ng sayan na damit at medyo masungit. Ibang-iba ang itsura ng isa. Ang kanyang ulo ay sumasalamin sa sikat ng araw dahil wala siyang buhok, dahil siya ay isang Buddhist monghe. Gayunpaman, siya ay mukhang tiwala at kalmado rin. Maraming tao sa labas ng Champion University, ngunit ang 2 taong iyon ang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Ang gwapo. Sino yun? Masyado siyang gwapo. At ang kanyang chi ay hindi kapani-paniwala. Siya ay dapat na isang mataas na antas ng emperador, hindi, mas malakas pa. Naisip ng isang dalaga, na nakatingin sa binata. Siya ay namangha. Ang chi ni Hao Qinglin ay mukhang hindi kapani-paniwala. Ang 2 tao ay sina Hao Qinglin at Tian Qi. Paanong hindi pa dumarating si Rou Exi? Tanong ni Tian Qi. Sa mga araw na ito, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Lin Feng. Gusto niyang magtipon sila sa Champion University. Agad namang pumayag si Hao Qinglin. Ilang taon na silang hindi nagkita, lahat sila ay gumugol ng oras sa pinakamalayong sulok ng mundo. Tumigil silang lahat sa kanilang ginagawa at bumalik sa Holy City. Malapit na siyang dumating. Nabangga niya si Jian Mang sa daan, kaya nagkabalikan na sila. Mahinang sabi ni Hao Qinglin, nakangiting walang pakialam. Pinahal ng mga babae ang mga lalaking tulad niya. Sa loob ng Champion University, kumikinang ang ilang ilaw. Maraming tao ang lumabas at nagsama-sama. Sila ay tumingin kahanga-hanga at awe-inspiring. Mga taga-Tiantay yan, di ba? Anong ginagawa nila? Sa Champion University, alam ng lahat ang tungkol sa Tiantay. Si Tiantay ang pinakamalakas na grupo ng Champion University. Si Tiantay ay nagkaroon ng maraming disipulo. Sa hinaharap, sila ay magiging napakalakas. 2 grupo ng mga alagad ang lumabas. Dahan-daang lumabas ang babaeng nangunguna sa kanila, itim na itim ang buhok, nililipad sa hangin. Nakasuot siya ng magaan na gininto ang balabal, at mukhang prinsesa. Masaya siyang ngumiti nang makita ang 2 taong iyon. Tumiti ng malawak sina Hao Qinglin at Tian Qi. Napakaganda ni Yun Qingyan. Maligayang pagbabalik, 2 at 3 kapatid. Sumigaw siya. Agad namang napatingin sa kanila ang maraming tao. Natigilan sila. 2 at 3 kapatid. Ang Tiantay ay mayroon lamang 2 tao na tinawag nilang 2 at 3 magkakapatid. Si Hao Qinglin na nagsagawa ng reincarnation sword attacks at si Tian Qi ang Buddhist monghe. Sila na, nakabalik na sila. Ang daming humihingal sa pagkamangha. Sina Hao Qinglin at Tian Qi ay mga kapwa-disipulo ni Lin Feng. Sila ay talagang malakas, at ngayon sila ay bumalik. Kapatid na Hao Qinglin, hindi nakakagulat na siya ay mukhang hindi kapani-paniwala. Naisip ng batang babae sa karamihan na nakakita kay Hao Qinglin na gwapo. Pumunta ako upang batiin ka sa halaga ng maraming pagsisikap. Tumawa si Yun Qingyan. Hindi nakaimik sina Hao Qinglin at Tian Qi. Masyado siyang nakakatawa. Paano si Lin Feng? Nauna siyang natapos sa meeting of the Continent of the Nine Clouds, at ngayon ay hindi na namin siya nakikita. Nakangusong sabi ni Yun Qingyan. Saan siya nagpunta? Pumasok tayo para mag-usap. Tumiti si Hao Qinglin. Sinulyapan niya ang mga miyembro ng Tiantay. Napakaraming taon na ang lumipas at naging makapangyarihan si Tiantay, inaasahan na nila ito. Si Tiantay ay tumataas, tulad ng inaasahan. Sige. Dinala sila ni Yun Qingyan sa loob. Ang daming nagkukwentuhan at nagchichismisan.
Sinundan nila ang grupo ng mga tao mula sa Tiantai, na gustong makita ang mga maalamat na magsasaka ng Tiantai. Nakarinig sila ng maraming alamat tungkol kay Tiantai. Kung ano ang nangyari sa Jichang's Club sa simula, at noong panahong nawasak ang Jichang's Club, ngunit walang nakakaalam kung totoo ang lahat. Makalipas ang 6 na oras, may isang taong nakasuot ng itim na damit at may espada sa likod ang lumitaw sa labas ng Champion University. Sa tabi niya ay isang bulag. Pareho silang mukhang mapanganib na malakas. Sino sila? Nagtataka ang karamihan. Tiantai, mga kapwa ko disipulo, guro, bumalik na si Roexi. Sabi ni Roexi, ngumiti ng malawak bago pumasok sa Champion University kasama si Jianmang. Roexi, si Roexi yun mula sa Tiantai. Kinokontrol niya ang lakas ng oras, siya ay isang hindi kapani-paniwalang manlalaban. At ang bulag na iyon ay si Jianmang, isa siyang blind sword cultivator. Kinokontrol din niya ang lakas ng liwanag. Nakabalik na rin sila. Bumalik na ang mga pangunahing disipulo ni Tiantai. Nasa Celestial Champion rank ang list sila sa napakatagal na panahon at minsan, hindi na kailangan na mapasama pa sila sa listahan. Sabi ng isang tao, kahit na ang kanilang mga pangalan ay tinanggal mula sa listahan, walang nakakalimutan tungkol sa kanila. Hanggat umiiral ang Tiantai, pinag-uusapan sila ng mga tao. Makalipas ang isang araw, may lumitaw na iba. Siya ay napakalaki, at ang kanyang mga ngipin ay matatalas. Sumigaw siya. Mga kapatid, bumalik na si Tantai. Tumalon siya sa Champion University. Gusto niyang makita ng lahat na bumalik siya. Sa araw ding iyon, dumating din sina Lang Ye at Jun Moshi sa Champion University. Bumalik silang lahat. Medyo naging masigla ang kapaligiran sa Champion University. Si Lang Ye at Jun Moshi ay sikat sa buong lungsod. Ang isa ay may imperial na immortal na katawan, ang isa ay may World King body. Ngayon, bumalik na sila sa Holy City at dumating sila sa Champion University. Ang Champion University ay naging isang lugar ng pagpupulong para sa lahat ng mga henyong iyon. Parang may mangyayari. Bakit nagpa siya ang lahat ng mga henyong ito na bumalik sa parehong oras? Ang lahat ng mga taong ito ay may iba't ibang relasyon, ngunit isang tao ang nagkonekta sa kanila. Isang tao, isang walang katulad na henyo ng kontinente ng siyam na ulap. Pero wala siya, hindi pa siya bumabalik. Nasaan si Lin Feng? Isang lalaki at babae ang lumitaw sa labas ng Champion University. Matagal silang nanatili sa labas at nakatingin sa entrance, nakangiti. Sa likod nila ay ilang kabataan at isang silweta na gawa sa kahoy. Xiaoyu, nandito na tayo. Ito ang Champion University. Bulong ni Mo Chen. Matagal nang naglalakbay sina Jing Xiaoyu at Mo Chen sa buong mundo, at ngayon ay nakabalik na sila. Pupuntahan ni Mo Chen ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga minamahal na estudyante. Ipinagmamalaki ni Mo Chen ang kanyang mga disipulo. Ipinagmamalaki din ni Jing Xiaoyu ang kanyang mga disipulo. Noon, itinaya nila ang kanilang buhay para sa kanya at sumigaw ng malakas. Si Mo Chen na aming guro. Si Mo Chen at Xiaoyu ay pumasok sa Champion University. Tinanggap sila ng ilang tao. Masigla ang Champion University. Gayunpaman, ang lahat ay nagkaroon ng sensasyong may nawawala. May nawawala at hindi dumating. Babalik ba siya? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2279, lasing at mahinahon. Babalik ba si Lin Feng? Malinaw na babalik si Lin Feng. Nakontak na niya lahat ng kaibigan niya, paanong hindi siya babalik? Siyempre, isang tao lang na si Lin Feng ang makakapagpabalik sa lahat ng taong iyon. Matagal na silang hiwalay, ang pagtitipon muli ay isang magandang bagay. Sa hinaharap, marami siyang hirap, mas maraming paghihirap. Kailangan niyang maging mas malakas para ma-pressure ang lahat ng shrine. Ito ay magiging mapanganib. Kung hindi siya tinulungan ng life shrine, namatay na siya. Habang ang lahat ay nagtataka kung kailan babalik si Lin Feng, dumating ang isang binata sa Champion University. Siya ay tumingin ordinaryo, ang kanyang chi ay karaniwan. Hindi siya nakakuha ng atensyon ng sinuman. Kahit ang mga naghihintay sa kanya ay hindi alam na nakarating na siya sa Champion University. Dumaan pa siya sa tabi ng mga tao, makikilala sana siya. Hindi inaasahan ng mga tao na magiging ganoon ang pagbabalik ni Lin Feng, hindi siya nakakuha ng atensyon ng sinuman. Ang Celestial Chi ay hindi kapani-paniwala pa rin sa Champion University. Ang punong tanggapan ng Tiantai ay nasa iyong parke. May talon na gawa sa Chi. Ito ay nakahiwalay sa labas ng mundo. Ang mga taong nagsasanay sa paglilinang ay hindi nabalisa ng anumang bagay doon. Maraming tao sa park ngayon. Lin Feng ang sikretong pinto sa parke at pumasok. Sa parke, maraming tao ang naglalakad, marami pang iba ang nakaupo na nakakrus na nagsasanay sa paglilinang. Maraming tao ang tumingin kay Lin Feng. Nasa totoong anyo na naman siya, nakangiti ng malawak. Sa likod niya ay isang magandang babae, si Tang Yuyu. Bumalik ka na, sigaw ng isang tao, sinira ang kalmado. Tumingon si Lin Feng at nakita ang dalawang tao sa isang pavilion, sina Emperor Shi at Emperor Yu. Mga guro, nakabalik na ako. Sabi ni Lin Feng, masayang ngumiti. Buti naman at bumalik ka, mabuti naman. Sabi ni Emperor Yu, patuloy na tumatango. Napagtanto ni Lin Feng na kahit na siya ay naging mas malakas, si Emperor Yu ay hindi na mukhang bata pa. Marami siyang wrinkles.
Sinulyapan ni Linfang ang karamihan, inaalala ang pinagdaanan ng lahat dahil sa kanya sa lalawigan ng Bahwang. Naalala rin niya ang matandang lalaki mula sa Palace of the Medicinal Kings na nagpaluhod kay Emperor Yu. Nang maisip niya iyon ay bigla na naman siyang nagalit. Walang makakaintindi kung ano ang pakiramdam. Para siyang bata kapag naiisip niya iyon. Naalala niya ang magagandang araw nang turuan sila ng dalawang guro ng paglilinang. Naisip niya ang mga sakuna sa Bahwang. Nakita ni Emperor Yu na ang kanilang mga alagad ay lumaki na. Napakalakas nilang lahat. Napakasaya niya ngayon, masaya na makita ang lahat ng kanyang mga alagad. Gusto niyang sumigaw. Sila ang aking mahal na alagad. Tuwang-tuwa rin si Mo Chen. Si Emperor Yu at Mo Chen ay patuloy na nagniningning na parang mahati ang kanilang mga mukha. Tumingin si Linfang kina Jun Moshi, Lang Ye, Hao Qinglin, Tian Qi, Ruo Exi, Jiang Mang, Tantay, Huang Fulong, at sinabi niya. Tang Yuyu, may alak ka ba? Handa na ito para sa iyo. Sabi ni Tang Yuyu, tumatawa. Sunod-sunod siyang naglabas ng mga bote. Kinuha sila ni Linfang at ibinalita sa lahat. Ngayon, iinom tayo. Uminom tayo. Sumang-ayon si Jun Moshi, na naglalakad pasulong. Sinulyapan niya sina Linfang, Tang Yuyu, at Huang Fulong. Sa kasamaang palad, hindi namin nakita si Fei Yang. Siguro ayos lang siya. Tumiti si Linfang. Binato niya ang lahat ng mga bote ng alak. Nahuli ng lahat kahit isa. Nabasag lahat ang mga bote. Inubos ni Huang Fulong ang kanyang alak, namula ang kanyang mga pisngi at sinabi niya. Ang bilis ng panahon, napakaraming taon na ang lumipas. Inom tayo. Lumipas ang lahat ng mga taon sa isang kisap mata. Naalala niya, noong mga araw na umaasa siyang ikakasal siya kay Tian Chizu. Ngayon, pakiramdam niya ay matanda na siya. Ang oras ay malupit at walang ipinagkaiba. Uminom tayo. Ulit ni Jun Moshi, itinaas ang kanyang bote at ibinaba ang kanyang alak. Namanhid ang kanyang mga pisngi. Napakagaling, sabi ni Jun Moshi. Napakaraming oras na ang lumipas, hindi niya pinayagan ang kanyang sarili na magpahinga ng napakatagal na panahon. Siya ay nakatutok sa pagiging mas malakas. Tiningnan nilang Ye ang lahat ng kanyang mga kaibigan at ngumiti. Inubos niya ang kanyang alak nang walang sinasabi. Napakabilis, lahat ay lasing at ito ay amoy alak sa lahat ng dako. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bote. Tang Yu patuloy kang naghagis ng mga bote sa mga tao. Lumipas ang oras. Hindi gaanong nagsasalita ang mga tao, sapat na ang mga simpleng tingin. Tinakpan ng mga walang laman na bote ang lupa. Inangat ni Huang Fulong ang kanyang ulo at tumawa ng galit na galit. Naubos natin ang lahat ng alak. Palaging may natitira pang alak. Sabi ni Jun Moshi na tumatawa ng malakas. Kay Tiantai. Haha, Jun Moshi, ikaw at silang Ye ay dapat sumali sa Tiantai. Sa Tiantai. Sabi ng lahat, itinaas pa ang mga bote at ibinaba ang mga ito, pagkatapos ay ibinato ang mga bote sa lupa. Tumingin si Linfang sa lahat, nakaupo siya sa lupa. Si Mo Chen at Emperor Yu ay nakaupo din sa lupa. Tumiti si Linfang at kwago na sinabi. Guro, malakas ang alak na iyon, hindi ba? Medyo malakas, talaga. Sabi ni Mo Chen na tumatango at nakangiti. Siya ay lasing na, magpahinga ka ng mabuti, huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Nakangiting sabi ni Linfang, bago humiga sa damuhan at tumangala sa langit. May mga puting ulap, ang talon ay napuno ng celestial chi. Lahat ay perpekto. Masaya siyang nakangiti. Ngayon ay walang pakialam, nalasing lang sila at nakalimutan ang kanilang mga alalahanin. Matulog. Sa wakas ay humiga na ang lahat. Umiikot ang lahat, umikit ang lahat at nagsimulang matulog. Naririnig nila ang tunog ng talon. Naging mas malamig sa labas at kalmado. Si Jing Xiaoyu ay nakahiga sa mga bisig ni Mo Chen, si Tang Yuyu ay lumapit kay Linfang at ngumiti. Sinulyapan niya si Yun Qingyan, na sinubukang lasingin sina Hao Qinglin at Ruo Exi, ngunit ngayon ay lasing na rin siya. Nagkaroon sila ng isang perpektong araw. Ang lahat ng mga taong ito ay ang pagmamalaki ng Champion University. Kung may nakakita sa kanilang lahat na nakahiga sa paligid na lasing, sila ay nabigla. Kinabukasan, madaling araw, medyo malamig. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Karamihan sa mga tao ay natutulog pa rin. Si Jun Moshi ay nakaupo sa isang upuang bato. Moshi, bakit hindi mo dinala si Xiao Dai? Tanong ni Linfang kay Jun Moshi. Napangiti si Jun Moshi at sinabing, Linfang, hanggang kailan tayo mabubuhay para maabot ang pinakatoktok ng cultivation? Nagulat si Linfang at nagtanong, may nangyari ba? Matagal na kaming magkasintahan ni Xiao Dai. Pero dahil sa cultivation, hindi ko siya sinasama, minsan lang kami nagkikita. Habang lumalakas ako, ang distansya sa pagitan namin at niya ay nagiging mas mahalaga. Kahit na mahal niya ako, may nabubuong distansya. Bulong ni Jun Moshi habang bamantong hininga. Humanga si Linfang at sinabing, si Xiao Dai ay isang mabuting babae. Oo, at ayaw niyang mapagod ako. Siya ay malungkot. Sana malakas siya, makakasama niya ako sa ganoong paraan, dahan-dahang sabi ni Jun Moshi. Naisip kong talikuran ang paglilinang para sa kanya, at mamuhay ng ordinaryong buhay kasama niya sa kontinente ng siyam na ulap. Pero hindi ko kaya. Ang pangarap ko ay maging isang malakas na magsasaka. Kung may nabangga akong malakas at hindi ko maprotektahan ang mga malapit sa akin.
Paano ka mabubuhay kung mahina ka pa rin? Gawin mo ang iyong makakaya upang isuko ang lahat at mabilis na maabot ang tuktok, at pagkatapos ay maaari mo siyang makilala muli. Pagkatapos, ikaw ay magiging malaya at hindi napipigilan. Sabi ni Mo Chen, dahang tumayo. Ito ang iyong pinakamahusay na pagpipilian, hindi mo magagawa ang tulad ko at talikuran ang paglilinang. Siguro. Nakangiting sabi ni Jun Moshi. Walang sinabi si Lin Fang. Ang bawat isa ay may iba't ibang layunin sa buhay. Kinailangan ni Jun Moshi na gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Unti-unting nagigising ang mga tao. Medyo natahimik sila. Guro, gusto kong lumikha ng isang sekta sa Holy City at tawagin itong Tiantai. Sabi ni Lin Fang kina Mo Chen at Emperor Yu. Ngayon, natigilan si Emperor Yu. Ito na ba ang tamang oras? Oo, malakas na ang Tiantai. Marami tayong magagaling na Emperor. Hindi tayo makakapagpalawak ng hindi ito ginagawa. At saka, aalisin ko ang ilang mga hadlang, at susuportahan tayo ng Champion University. Tumiti si Lin Fang. Si Emperor Yu at ang lahat ay namangha. Paano nakakatakot at ligaw na ideya? Pupunta ako sa mga ninuno ng Champion University para sabihin sa kanila ang tungkol dito. Ang Holy City ang magiging punong tanggapan natin. Tumisi si Lin Fang. Noon pa man ay gusto niyang maghari si Tiantai sa mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2300, Pangangaso. Sa Holy City, ang Ji Clan, ang Ying Clan at ang iba pang ancient holy clans ay dumanas ng mga pagkalugi noong mga araw na pinatay ni Lin Fang ang ilan sa kanilang mga tao, ngunit sila ay kabilang pa rin sa pinakamalakas na grupo ng lungsod. Gayunpaman, sa likod ng mga eksena, nakaramdam sila ng pressure. Halimbawa, ang Ying Clan ay dumaranas ng mahihirap na panahon dahil kay Xiao Wutian, na patuloy na inaapi at hinahabol si Ying Cheng. Si Ying Cheng ay naging Celestial Emperor na. Siya ay malakas, ngunit si Xiao Wutian ay naging isang Saint Emperor. Madali niyang apihin si Ying Cheng. Siyempre, maraming beses nang hinabol ng Ying Clan si Xiao Wutian, ngunit hindi madaling patayin ang isang Saint Emperor. Sa makatuwid, si Xiao Wutian ay hindi patay, at ipinagpatuloy niya ang pangangaso kay Ying Cheng. Halos ilang beses na rin niya itong pinatay. Sa kabutihang palad, binigyan ng Ying Clan si Ying Cheng ng ilang bagay na negang iligtas buhay. Ang Ji Clan ay dumaan din sa mahihirap na panahon. Naalala nila na kinasusuklaman sila ni Lin Fang. Nagsimula ito kay Ji Huyo, at pagkatapos ay patuloy na naging mas matindi. Nagpadala pa sila ng ilang malalakas na cultivator para patayin si Lin Fang noon. Sa ngayon, ang Ji Clan ay walang pakialam kay Lin Fang. Mayroon pa silang ilang mga tao na nagbigay pansin sa kanya, at regular na sinusubaybayan ang kanyang kinaroroonan. Natatakot sila sa kanya ngayon. Alam nilang nauna siya sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Alam din nila na siya ay naging pangunahing disipulo ng Fortune Shrine na ikinasindak nila. Pagkatapos noon, nawalan na sila ng malay sa kanya. Siya ay nawala. Umaasa na lang sila na namatay na siya sa ibang bansa. Ang estatwa ni Lin Fang sa Champion University ay nagpaalala lamang sa kanila na maaaring bumalik si Lin Fang balang araw. Maraming tao ang lumitaw sa kanilang teritoryo. Hindi sila taga Holy City. Nagpakita sila doon noong gabi. Ngunit dahil naglakas loob silang makihalubilo sa karamihan, nakuha nila ang atensyon ng mga tao. Nasa lahat sila sa teritoryo ng Ji Clan. May ilang nag-uusap sa isang restaurant. Ganyan din ang Ji Clan. Sila ay isang sinaunang Holy Clan, ngunit sila ba ay kabilang sa pinakamalakas na grupo? Tanong ng isang tao. May ilang kabataan mula sa Ji Clan doon na umiinom. Pinagtatawanan sila ng binata. Ang mga miyembro ng Ji Clan ay malamig na tumingin sa kanya at nanumpa. Sino ka, kamahalin? Gaano kalakas ang loob mo na hiyain ang Ji Clan? Ang binata na nagsalita ay nakasuot ng itim na damit, walang pakialam niyang sinabi. Ipinahiya ko ang Ji Clan, ano? Natahimik ang restaurant. May nangahas na ipahiya ang Ji Clan doon. Bakit mo sila i-provoke? Ang mga miyembro ng Ji Clan ay tumayo at dahan-daang naglakad patungo sa kanya, nagpakawala ng malamig na chi. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Malamig na tanong ng isa sa kanila. Gusto mo lumuhad ako? Kumunat ang noo ng binata. Ang mga ilaw ng demonyo ay kumikinang sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang kanyang chi. Biglang nalamig at natakot ang mga kabataan ng Ji Clan. Hindi man lang nagtaas ng ulo ang mga katabi ng binatang iyon na nakaitim na damit. Kung hindi ka lumuhad, papatayin ka namin. Panata ng miyembro ng Ji Clan. Inilabas niya ang mapang Apeng Chi. Kasabay nito, ang mga kabataan sa hapag ay nagtaas ng kanilang mga ulo, ang kanilang mga mata ay puno ng pagpatay. Biglang kinilabutan ang mga miyembro ng Ji Clan. Mamatay. Sabay-sabay na sabi ng mga tao. Sabay silang naglabas ng layunin ng kamatayan. Ang mga mukha ng mga kabataan ng Ji Clan ay naging kulay abo. Lahat sila ay naglabas ng chi hanggat kaya nila. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Mabilis na kumilos ang binata na nakaitim na damit. Kasabay nito, ang ibang mga tao ay naglabas ng death cosmic energies. Ang mga enerhiya ay nagsimulang magkasalungat ng malakas. Sumabog ang bungo ng isang binata ng Ji Clan, agad itong namatay. Ang binata na nakaitim na damit ay parang walang nangyari. Umupo ulit siya. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran ay naging kasing lamig ng kamatayan.
Sa isang kisap mata, isang binata ng G-clan ang napatay. Ang ibang mga kabataan ng G-clan ay namangha. Gusto nilang patayin ang mga taong ito. Tumalon silang lahat para umatake. Mamatay. Malamig na sabi ng isang boses. Sa sobrang bilis, maraming bangkay ang lumitaw sa restaurant. Galing sila sa G-clan. Marami sila, ngunit ngayon ay marahan silang nakahiga sa lupa, patay. Isa lang sa kanila ang hindi nakalaban, nanginginig siya sa takot. Patay silang lahat. Wala ni isa sa kanila ang naiwan. Tiningnan niya ang binata na nakaitim na damit bago tumalikod at tumakbo palayo. Iniisip niya na kailangan niyang tumakas ng mabilis, kung hindi, papatayin siya ng mga taong ito para pigilan siyang magsalita. Pero masobrahan niya ang kanyang sarili. Ang mga taong iyon ay mapangahas. Ang mga tao ay namangha at kinilig. Sino ang mga taong ito sa itim na damit? Napakalakas nila, madali nilang mapatay ang mga tao ng G-clan na may parehong antas ng cultivation, at hindi sila natakot sa G-clan at sa mga kahihinatnan. Kung hindi sila mabilis na tumakas, ilang malalakas na cultivator mula sa G-clan ang darating at ipaghiganti ang mga kabataang iyon. Sabi ng isang tao sa restaurant. Ngunit ang mga taong nakaitim ay tila hindi nakakaramdam na hindi ligtas. Nakaupo pa rin sila doon, hindi gumagalaw. Gaya ng inaasahan ng karamihan, mabilis na dumating ang ilang Great Emperor mula sa G-clan at sinira ang restaurant mula sa itaas pababa. Sinalakay ng mapanirang daw ang kapaligiran. Sino ka? Magsalita. Hiningi ng isang Great Emperor ng G-clan ng mga Emperor na iyon na nakasuot ng itim na damit. Ang mga taong iyon ay nagtaas lang ng ulo at tumingin sa kanila, nananatiling tahimik. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ng Great Emperor. Bumaba siya sa langit. Agad na bumangon ang isang silweta para kontrahin, nakataas ang kanyang kamao. Great Punch of Destruction. Sigaw ng malakas na cultivator ng G-clan. Gayunpaman, isang itim na demon daw na kamao ang sumisira sa kanyang mapangwasak na daw, at nagpatuloy sa paggalaw patungo sa kanya. Napasigaw siya nang bumagsak ang kamao sa katawan niya at hinaypan siya. Namatay siya kaagad. Lahat ay namangha. Bumalik sa kanyang upuan ang kakapatay lang ng Great Emperor. Mukha siyang walang pakialam, parang walang nangyari. Nasa teritoryo tayo ng G-clan dito. Naisip ng karamihan. Hindi sila nakaimik. Napakayabang. Naunawaan nila na hindi pa ito tapos. Hindi lang naisip ng G-clan na ang isang Great Emperor ay mamamatay ng ganoon kabilis laban sa mga taong ito. Hindi naman mahina ang mga kalaban nila sa pagkakataong ito. Habang iniisip nila na, sa malayo, mas maraming chi ang dumarating sa mga alon. Isang grupo ng malalakas na magsasaka ang lumitaw, ang kanilang chi ay tumataas sa kalangitan. Bumangon sa ere ang grupo ng mga tao sa restaurant at naglabas ng bestial chi. Ang malalakas na cultivator ng G-clan ay tumigil kaagad. Sumigaw sila. Sino ka? Umakyat ang mga ulap, at lumitaw ang mga puting pakpak. Hindi na makita ng karamihan ang malalakas na cultivator ng G-clan. Tinakpan ng mga pakpak na iyon ang langit. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. May sumigaw. Tumalsik ang dugo. Lumipat ang mga hayop sa lahat ng direksyon at nawala ang lahat ng malalakas na cultivator ng G-clan. Ang mga tao ay namangha at nanginginig. Ang malalakas na cultivator ng G-clan ay wala man lang oras para mag-react. Sa wakas ay natanto nila na ang mga taong iyon ay hindi basta-basta pinatay ang ilan sa kanilang mga tao, ito ay isang plano. Dumating sila para pumatay ng mga tao mula sa G-clan. Marahas na tumibok ang puso ng mga tao nang mapagtanto nila na ang mga taong ito ay dumating upang manghuli ng mga tao mula sa G-clan, isang sinaunang Holy Clan. Napakalakas nila. Sino sila? Ano ba talaga ang nangyayari?